Ang San Miguel Beermen daw ay isa doon sa dalawang teams na interesadong ma-acquire ang serbisyo ng 6'10 na si Brandon Bates mula sa Meralco Bolts. May isa pang team na interesado dyan, malamang sa tingin ko ito yung Ginebra na nangangailangan din sila ng isa pang big man. So ang San Miguel daw willing i-offer itong si Andreas Cahilig at si Chris Rosales para makuha itong si Brandon Bates mula sa Meralco. Ito si Brandon Bates dahil nga ito'y 6'10, hindi na natin kailangan pang ipaliwanag ng mahaba kung bakit ito gustong makuha ni Coach Leo Austria. Dahil syempre kung ikaw naman si Coach Leo, ang hinahanap mo talaga ay yung team na magbibigay ng additional na backup firepower at syempre yung makapagbibigay ng pahinga kay Junmar Fajardo. Dahil hindi na rin bata si Junmar, kinakailangan masiguro ng San Miguel Beer na ito'y nakapagpapahinga sa bench at yung pagkuha sa isang big man katulad ni Brandon Bates ang magiging magandang halimbawa at isang magandang solusyon dyan sa problema na yan. Kaya nga kung makuha nila itong si Brandon Bates, magiging mas mahaba na yung pahinga ni Junmar at mapapreserve na siya pagdating ng playoffs. Kaya ito talaga yung nakikita natin na dahilan kung bakit porsigido ang Beermen na ma-acquire ng serbisyo nitong si Brandon Bates. Kung sakasakali nga na matuloy at makuha nila itong si Bates, dito rin natin makikita na hindi binabaliwala ng San Miguel yung future nila at pinag-aaralan nila kung sino talaga yung mga pwede pang makuhang players para naman masiguro na pagdating ng mga panahon na syempre kinakailangan medyo mahaba-haba na yung pahinga ni Junmar at mag-retire ng mga matatanda katulad nila Chris Ross, meron silang mga bagong players na papalit. Siyempre, ang Meralco hindi naman yan basta papayag na mawala si Bates. Kaya nga San Miguel kinakailangan i-offer si Cahilig at si Chris Rosales. So, nasa Meralco na ngayon yan kung tatanggapin yung offer. Napag-uusapan itong mga offer, itong TNT Tropang 5G, ang isa pa dun sa mga teams ngayon na determinado raw na mag-offer ng kontrata para dito kay Kaylan Tiongson ng Rain or Shine Elasto Painters. Ang TNT kasi ngayon, wag na tayong magulat kung gusto nila makuha si Tiongson dahil naghahanap sila ng mga big men. Alam na natin yung naging sitwasyon dito kay JP Eram. Kaya nga kinakailangan talaga na sila ay makahanap ng bagong magagamit habang wala pa siya dyan. Itong si Henry Galinato, binigyan nila ng bagong kontrata pero alam natin na ito'y halos hindi naman ginagamit ng TNT Tropang 5G. At syempre, kapag nandiyan na itong si Coach Chot Reyes, gusto niya masiguro na yung lineup niya hindi magkukulang sa mga big men dahil yan talaga ang hinahanap nila ngayon. Kaya nga kung sakasakali na makuha nila itong si Poy, itong kanilang target na big man, hindi na ako magugulat kung magiging mas malaki pa yung chance ng TNT na maka-Grand Slam. Itong si Kaylan Tiongson ay power forward pero pwede rin ito na maging center. Ang laro kasi nito si Kaylan Tiongson, actually kung pinapanood ninyo parang Brandon Roster ito. So pwede talaga to dito sa TNT Tropang 5G. Ang magiging question na lang dito siguro yung playing time. Dahil marami-rami na rin sa power forward ng TNT. Nandiyan si Roser at itong si Calvin Oftana. Pero pwede rin naman gawin itong si Coach Chot Reyes ay gawing center si Brandon Roser. At power forward na ito si Kaylan Tiongson plus of course si Calvin Oftana. So iyan yung mga posibleng pagbabalasan ng tao na gagawin ni Coach Chot. Ang importante dito kung ikaw TNT, makuha mo muna si Tiongson at saka mo na isipin kung paano mo i-handle yung mga playing time nila. Dahil kinakailangan talaga ngayon ng TNT Tropang 5G ng mga sentro at power forward para ma-counter yung malalaki na kinukuha ngayon ng San Miguel at Converge.